ang batang maraming bawal. Isinulat ni Fernando Rosal Gonzales at iginuhit ni Rodel Tapaya at inedit naman ni Oscar V. Campomanes. Kung ang ibang bata takot sa ospital, ako yata sa lahat ng mga bata ang maninibago sakaling lumipas ang isang buwan na hindi man lamang nakakadalaw sa aking doktor. Kami raw ang mga batang sa pagkasilang pa lang ay mayroon ng mga kapansanan. Sabi ng iba, kami raw ang mga tipo ng bata na kahit kailanman ay hindi tatanda. Ang tawag nila sa akin, si Romeong mapangarapin. Mahilig daw kasi akong managinip ng gising at napansin din ng iba na ilang buwan pa lang nang ipinanganak ako. Parati na akong nagtuturo ng mga bagay na kahit kailanman ay hindi ko maaabot. Nawili akong pagmasdan mula sa ituktok ng bahay namin ang mga paisa-isang lobong kumakawala sa tuwing may kaarawan sa kapitbahay. Nahilig din ako sa pagtanaw sa mga ibon sa alapaap, sa mga paru-parong tumatalon-talon sa bawat bulaklak at maging sa bahaghari. Sa panaginip ko, parati akong lumilipad. Kapag binabanggit ko ang mga ito kay tatay, nangingiti lang siya sa akin. Mahilig ka kasing manood ng mga paborito mong superhero sa TV. Sinasabi niya, kaya dala mo hanggang sa panaginip ang paglipad tulad nila. Kapag nagigising na ako sa totoong mundo, pakiramdam ko'y muli na namang mananaig ang kalungkutan. Ang pakiramdam na ako'y nag-iisa. Malayo sa mga bata, malayo sa laro. Huwag kang lumabas ng bahay, Romeo. Bawal sa iyo ang tumakbo at baka ikaw ay madapa. Bawal sa iyo ang magalusan o masugatan. Bawal sa iyo ang magkapasa. Bawal sa iyo ang makipaglaro ng ball games dahil baka matamaan ka kung hindi ng kalaro mo ay ng bola. Kaya madalas, mas inaasam-asam ko ang bumalik na lang sa aking mundo ng mga pangarap. Sa mundong iyon, malaya kong nagagawa ang mga bagay na kahit kailan ay hindi ko maisa sa katuparan sa totoong mundo. Isang araw, napag-isip ako, totoo kayang ang mundo'y para lang sa malalakas, sa magagaling, sa mabibilis, sa mahuhusay, sa mga maliliksi? Buti na lamang at nandoon si tatay para kausapin ako. Tandaan mo anak, hindi mo man magawa ang ibang bagay, hindi iyan makasasagabal sa mga bagay na maaari mong gawin. Nandito lang kami ng nanay mo para suportahan ka. Makataka talaga. Tuwang-tuwa si inay nang minsang mabasa ang isinulat ko. Niyakap niya ako. Ako na ang pumigil sa kanya. Inay, huwag masyadong mahigpit at baka magkapasa ako. Isang gabi, gumawa ako ng tula para sa aking mga magulang. Kung bakit espesyal kayong dalawa sa akin ni Romyong mapangarapin. Para kayong asukal sa matabang na kape. Ang asin na pampalasa sa ulam na kare-kare. Yelong pampalamig sa gulaman at sago. Ang sari-saring ulam sa nag-iisang kaning ako. Ano bang gusto mo para sa iyong kaarawan? Minsan ay nabanggit sa akin ni tatay. Gusto ko tay ng mga bagay na lumilipad. Tulad ng lobo, ulap, ibon, o baghari. Dahil magaling na pintor si tatay, ngumiti na lang siya at sinimulang gumuhit sa kanyang kwadro. Nang dumating ang aking kaarawan, masaya niyang ibinigay sa akin ang kwadro. Buhay na buhay niyang iginuhit ang mga bagay na paboritong-paborito ko. Mga lobo, ulap, ibon, at iba pang mga bagay na lumilipad. Kinagabihan, lubos ang kasiyahan ko nang ako'y makapanaginip na ako daw ay nakasabit sa parachute at pirming tinatangay ng hangin at hindi makalapag-lapag sa lupa. Paano kaya kung libutin ko ang buong Pilipinas sa loob ng isang araw? Bulong ko sa sarili. Wala nang kalarong mga ngantyaw sa akin. Walang mga nanonokso at higit sa lahat, wala nang bawal na maaari kong gawin. Tila yata may nakarinig sa
kahilingan kong mamasyal at libutin ang buong Pilipinas sa loob ng isang araw. Nung gabing iyon, ang dami kong narating. Tangay-tangay ng higanteng parachute, nakita ko ang malawak na Banawe Rice Terraces, ang Bulkang Mayon at ang mayuming 100 Islands ng Pangasinan. Masayang hinagod ng mga mata ko ang mga palayan sa Central Luzon, ang mga makasaysayang simbahan sa Ilocos, at ang mga balyanang lumulutang sa Donsol. At kay haba-haba pala ng San Juanico Bridge na nagdurugtong sa Samar at Leyte, kay taas din ng Mount Apo at kay Rikit ng Pagsanhan Falls. Nagising ako, nakipkip sa dibdib ang kwadro. Uhaw na uhaw akong gumising at uminom agad ng isang basong tubig. Parang ang layo ng napasyalan ko. Sabi ni tatay, mukhang masayang masaya daw ako habang natutulog dahil nakatodong ngiti raw ako. Tatay, napakaganda pala ng Pilipinas. Talaga? Paano mo nasabi? Hindi ka pa naman nakakalayo dito sa ating bayan ah. Basta, sa mga panaginip ko, nakita kong napakaganda pala ng bayan natin. Oh, magbihis ka na. Lalakad na tayo. Paalala ni tatay. Maya-maya lang ay pupunta muli kami sa doktor para sa aking regular na check-up. At hindi na ako makapaghintay dahil ikikwento ko sa aking doktor at maging sa ilang kapwa ko pasyente ang nangyari sa aking masayang paglalakbay.